Cindy's point of view. Saan ba tayo pupunta, Franco? Mahina at kinakabahan na tanong ni Cindy sa binata. Sinusubukan ko siyang silipin, pero nabigo ako dahil hindi niya ako pinansin at bagkus ay nagpatuloy lamang siya sa paglakad na para bang walang narinig. Napasimangot na lamang ako dahil sa inasal niya. Kahit kailan talaga, napakasungit ng lalaking to. Nilibang ko na lamang ang aking sariling mata sa pagmamasid sa paligid at doon ko kinumpirma na malapit na nga kami sa plaza ng San Miguel. Maraming mga bagay sa paligid at halos gano'n na lamang ang tuwa sa aking puso dahil marami akong nakitang mga matatanda, bata, binata at mga dalagita ang nakikisaya sa labas ng kani-kanilang mga bahay. Pansin ko rin ang mga sari-saring mga ilaw na nakasabit sa labas ng kanilang mga bahay at mga iba't ibang kulay na mga banderitas na nakasabit sa itaas. We're here. Malamig pa sa yelo na saad ni Franco, dahilan para mapatingin ako sa binata. Doon ko lang napansin na nakatingin na siya sa akin. Mas lumawak pa lalo ang aking ngiti dahil naroon na kami sa plaza. Doon ko nakita ang iba't ibang mga palamuti at makukulay at nagniningning na mga parol na nakasabit sa itaas. Marami rin na nagtitinda ng mga pagkain at iba't ibang laruan at kung ano-ano pa sa paligid. Rinig ko rin ang mga ingay ng mga tao na nagkakasiyahan sa pinapanood nilang palabas sa plaza. May nakita din akong peryahan sa isang sulok at halos mapuno dahil sa dami ng tao na naglalaro. Sa tuwing pinagmamasdan ko ang mga taong nagsasaya na halos walang problema, para bang nawala ang nakapatong na mabigat sa aking puso. Na para bang nakawala ako sa pagkakakulong ko sa mansyon. Ganoon na lamang ako kagalak at katuwa dahil sa wakas, masisilayan ko rin ang ganitong mga okasyon. Labis akong nalulungkot sa tuwing naaalala ko pa ang mga sandali na malaya pa ako. Malaya sa buhay na mayroon ako ngayon. Bakit mo ako dinala rito, Franco? Hindi mawala sa aking ngiti ang labis na tuwa. Don't you like it? He asked with a cold tone. Akala ko matutuwa ka kapag dinala kita dito. Mali pala ako. Kung ayaw mo, umuwi na lang tayo sa mansyon. Tangka na sana siyang aalis, pero mabilis kong hinuli ang kanyang mga kamay para pigilan ito. Hindi ko alam kung bakit sa simple at tikli ng kanyang mga sinabi. Lubusan akong natuwa dahil dinala niya ako dito sa bayan. Sandali lang, Franco. Pigil ko sa kanya at kita kong napatigil naman siya, pero nandoon pa rin ang lamig ng pakikitungo niya sa akin. Pwede bang dito muna tayo sandali? Kahit mga 1 o 2 oras man lang. Kinakabahan kong pakiusap sa binata. Sa bawat segundong lumilipas, ay mas lalong nararagdagan ng kaba at takot sa aking puso na baka magalit siya sa akin at magbago ang kanyang desisyon. Mas malulungkot ako kapag binalik at kinulong niya na naman ako sa mansyon. Please, Franco. Pakiusap ko sa binata at hindi ko pa rin binibitawan ang kanyang kamay. Nanatili pa rin siyang tahimik at hindi ako tinatapunan ng tingin. Okay, fine. 4 hours will do. He said with cold tone that make me smile. Nagsimula na siyang maglakad habang may ngiti sa aking labi, habang nakasunod sa binata. Sinulit ko na ang mga segundo at oras na kasama ang binata sa bayan. Nanood kami ng pagtatanghal sa bayan, gaya ng singing contest, patimpalak ng mga beke sa pagrampa, at iba't iba pang pagtatanghal dito sa bayan. Marami rin kaming pinuntahan at pinasala ni Franco. Mapasimula sa mga nagtitinda sa paligid, hanggang sa nagtitinda ng mga pagkain. Pansin ko rin ang pagtingin sa kanya ng mga dalagita at ilang mga babae habang naglalakad kami, na para bang kilig na kilig sila at hindi nila mapigilan na mapanganga sa kakisigan at gwapong taglay ng binata. Hindi ko naman maikakaila na napakagwapo nito at napakaganda ng katawan. Bagay na bagay din sa kanya ang suot-suot niyang damit, na mas lalong lumakas palalo ang karisma nito sa mga kababaihan. Dinaig niya pa ang sikat na artista dahil sa kanyang natatanging taglay. Napayakap ako sa sarili kong katawan dahil sa hangin na tumama sa aking balat. Nakaramdam ako ng matinding lamig.
Dahil malalim na rin ang gabi at manipis lamang ang suot kong puting bestida ngayon. "Here, help yourself out." Nagulat na lamang ako nang magsalita ang binata. Mabilis niyang inalis ang maong na jacket niya at nilagay niya sa aking balikat para maibsan ang lamig na aking nararamdaman. Nakaramdam ako ng kakaibang kilig sa aking pakiramdam nang tumama ang mainit niyang balat sa akin na animoy nakakapaso. Bakit ganito ang aking nararamdaman? Okay lang, wag na. He cut me off. "I insist, dahil hindi ko kakayanin na makita kang nilalamig." Mahina at malagong niyang saad sa akin at nauna na siyang maglakad. Naiwan akong nakatayo habang may ngiti na sumilay sa aking labi. Hindi ko alam kung bakit sa simpleng pag-aalala at paglagay niya ng jacket sa akin ay parang hinaplos ang aking puso sa tuwa at kilig. Parang ibang Franco ang kasama ko ngayong gabi. Wala na yung Franco na masungit at nakakatakot. Napahawak ako sa maong na jacket na nilagay ng binata sa balikat ko. At pagkatapos, sinimulan ko ng hiyakbang ang aking mga paa para sudan ng binata. "Salamat pala, Franco." "Para saan?" "Sa lahat-lahat. Salamat dahil dinala mo ako rito. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya kahit ilang oras man lang." Saad ni Cindy habang hawak ang barbecue na binili nila sa nadaanan nila. "Okay." Rinig kong sagot niya sa akin. "Let's sit for a while." Maikli at malagong na saad ni Franco at giniya niya ako paupo sa isang bench na gawa sa kahoy dito sa gilid ng plaza. Medyo may kaliitan itong upuan dahil tiyak kong magkakasya lamang na umupo dito ay 2 tao lamang. Palihim kong sinulyapan ng binata na nakaupo sa aking tabi habang ang kanyang paningin ay nakapako sa mga taong nagdaraan sa aming harapan at mga nagliliparang mga saranggola na may mga ilaw. Marahan kong ipinikit ang aking mga mata para lang hapin ang sariwa at malamig na hangin na tumatama sa aking balat. Dahan-dahan kong minulat ang aking mga mata. Pinakikiramdaman ko lamang ng tingin ng binata at halos doon ko lamang nakita ang matamis na ngiti sa kanyang labi habang ang kanyang paningin ay nakamasid sa mga batang naglalaro sa harapan namin. Ito ang unang beses na nakita kong ngumiti ng ganito kasaya at kainingning na mga mata ni Franco. Nakita ko ang pantay-pantay niyang mga ngipin at halos hindi ako magsasawa na pagmasdan siyang ngumiti. Halos ibang-iba siya sa Franco na kilala ko na masungit at laging nakakunot ang noo. His smile was pure, genuine and precious. Hindi ko alam kung bakit napapangiti na rin ako habang nakatingin sa kanya. Pero bakit ganito? Bakit ang gwapo-gwapo niya kapag ngumingiti siya? Nagagalak akong makitang ngumiti ka, senyorito. Saad ko habang nakatingin sa binata. Nawala naman ang parang bula ang mga ngiti ng binata at napalitan niyo ng pagkakunot ng noo at naging malalamig ulit ang kanyang mga mata. "I'm not smiling." "Huwag ka nang magkaila dahil nahuli kitang nakangiti habang nakatingin sa mga bata kanina." Pangungulit ko sa kanya. "I'm not smiling, and could you please stop it?" He said irritatedly. "Bakit ang sungit-sungit mo?" Tanong ko sa kanya. "Bakit parati nalang mainit ang ulo mo?" "Stop asking, Cindy." "At bakit? Wala namang bawal sa batas ang bawal magtanong ah." "Yeah, but it is my rules." He glared at me. "Stop asking, or else you're gonna regret it." He warned and gave me a glare. Sungit? Saad ko at nag-cross arm ako sa tabi niya. Alam mo, sa tuwing makakakita ko ng mga banderitas, naaalala ko sina Inay at Itay. Nung bata pa kasi ako ay dinadala nila ako sa plaza tuwing nilalapit ang piyesta ng San Vicente at nagsasalo kami ng pagkain na ginawa ni Inay at sabay-sabay kaming tatlong nanonood ng iba't ibang palabas sa plaza. Masaya kong kwento dito at nanatili pa rin siyang tahimik at walang ekspresyon sa tabi ko. Ikaw, Franco, wala ka bang masasayang alaala na kasama mo ang pamilya mo? Tiyak kong miss na miss mo na ang mga magulang mo. Tanong kong muli sa kanya at kita ko kung papaano nagdilim at nagbago ang kanyang ekspresyon. "No one." He gritted his teeth and I saw how his jaw moved while looking at me. I knew that I ruined his mood again. Hindi ko alam kung bakit nakaramdam muli ako ng kaba
habang nakatingin sa kanyang madilim na muka. At kailanman, hindi ko sila na-miss. Puno ng diin niyang sagot at padabog siyang tumayo at nauna ng maglakad. Let's go home. Nawalan na ako ng gana. Malamig na turan niya at nagsimula na siyang maglakad at hindi niya na ako tinapunan pa ng tingin. Kinagat ko na lamang ang labi ko para pigilan ng takot. Mabilis akong tumayo at sinundan ng binata. Bagsak ang balikat akong sumunod sa binata habang binabaybay pa namin ang paglalakad pa uwi sa mansyon. Medyo maaga pa para bumalik kami doon dahil alam kong hindi pa naman kami maghihigit 2 oras na namamasyal kanina. Palihim kong sinusulyapan si Franco na napakatahimik niya pa rin na halos bumalik ang dati niyang seryosong aura. Siguro'y nagalit siya sa akin dahil sa mga tanong ko sa kanya kanina. Nagulat na lamang ako dahil may mga batang mga kalalakihan ang mabilis na nagtungo sa gawi ko na para bang naghahabulan sila. Nanlaki ang mga mata ko sa pagkagulat dahil malapit na sila sa aking gawi at mabubunggo na nila ako. Hinintay ko na lamang na bumagsak at tumilapon ako dahil sa pagtutulakan nila. Pero nagulat na lamang ako nang may bisig na umagapay sa akin, palayo sa mga naghahabula ng mga lalaki. Bumilis ang pintig ng aking puso at tinignan ko kung sino ang sumaklolo sa akin. Si Franco. Nakahawak siya sa aking bewang at halos magkalapit na kaming dalawa. Ramdam ko ang kakaibang init at kuryente nang tumama ang aking katawan sa kanya. Be careful. Wika niya na may pag-aalala sa tono. Pasensya na po. Paumanhin ng mga kabataang mga lalaki at pagkatapos ay nagsitakbuhan na sila palayo. Ganun na lamang kabilis ang tibok ng aking puso habang nakatingin sa mukha ng binata. Doon ko lamang nakita ang pagningning ng kanyang mga mata at ng pag-aalala. Ramdam ko pa rin ang bewang niya na nakahawak sa aking bewang para magkaroon ng suporta para hindi ako malaglag sa kanyang pagkakahawak. Parang naging slow motion ang lahat at para bang kami na lamang ng binata ang mga tao sa mundo. Bakit ganito? Bakit ganito na lang kabilis ang tibok ng aking puso sa tuwing lumalapit ako sa kanya? May nararamdaman na ba ako para kay Franco? Nalilito na saad ko sa aking sarili. Baka pwede mo na akong bitawan. Nauutal kong sambit at kita ko ang pagkasulubong ng kanyang kilay sa sinabi ko. Yung dating may pag-aalala niyang muka ay mabilis na palitan ng napakalamig niyang ekspresyon. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang kamay na nakahawak sa aking bewang. Let's go. Matigas at malamig niyang saad at nagsimula na siyang maglakad pabalik sa mansyon. Nagising ang dalaga ng madaling araw dahil nakaramdam ako ng matinding uhaw. Sinuot ko ang tsinelas at naglakad na ako papunta sa kusina. Konti na lang ang nakabukas ng mga ilaw sa ibaba dahil madilim na rin ang gabi at tanging iilan na lamang ang mga ilaw na nakabukas. Tulad ng lampshade na nakadikit sa dingding at ilaw sa labas ng mansyon. Sapat na yung liwanag para makita ko ang buong paligid. Maingat akong naglakad patungo sa kusina. Magandang umaga po, senyorita. Nagulat na lamang ako dahil nakasalubong ko si Marga at mukhang palabas na ito ng kusina. Pansin ko rin na may hawak-hawak siyang baso ng gatas at talatang matutulog pa lamang. Magandang umaga rin, Marga. Alangan akong ngumiti dito. Tangkasan ang aalis na ako para kumuha ng tubig nang bigla itong magsalita muli. Ba't gising na agad kayo, senyorita? May kailangan ba kayo? Ako na hong gagawa at mag-aasikaso para sa'yo. Tangkasan na nitong ilalagay sa loob ng kusina ang hawak-hawak niya. Pero mabilis ko naman siyang pinigilan. Huwag na, Marga. Kaya ko naman kumuha ng tubig mag-isa. Bumalik at magpahinga ka na lang sa kwarto mo. Kaya ko na to. Ngumiti ako ng kaitamis dito. Sigurado po ba kayo, senyorita? Baka sa mukha nito ang pag-aalinlangan. Oo, Marga. Siya nga pala, kamusta ang pamamasyal ninyo ni senyorito kanina? Tanong niya dahil alam nitong pinasyal ako ng binata sa bayan kanina. Mukhang mabuti at masaya ang pamamasyal niyo kanina, senyorita. Dahil hindi mawala sa labi ni senyorito kanina ang matamis na ngiti ng kayo'y umuwi. Masayang kwento nito at nagningning pa mga mata nito sa tuwa.
Medyo Marga. Alangan akong ngumiti dito. Sige, maiwan na muna kita Marga. Wika ko na lang at pagkakuha ko ng tubig ay dumiretso na ulit ako sa kwarto. Franco's point of view. I sat on the chair that made of native wood here in veranda. Ginala ko ang aking paningin sa napakagandang tanawin na aking nakikita. Kaharap kasi ng beranda ang isang napakalaki at sari-saring mga bulaklak sa hardin. Maya-maya pa ay lumapit ang isang katulong para dalhan ako ng makakain at isang tasang kape. "Where's Cindy?" I said with a cold tone. "She's in the room right now, senyorito. Ginawa ko na rin po ang iyong pinag-uutos. Dinalhan ko na siya ng tanghalian at inaayos ko na rin ang pampaligo niya." Formal na sagot nito at tumayos ako ng pagkakaupo sa upuan. "That's good." Saad ko. Simula kasi nang bumalik kami sa mansyon, ay hindi na sinubukan pang lumabas sa kanyang kwarto ni Cindy. I know what's gotten to her to act like that. Paminsan-minsan talaga hindi ko maintindihan ng babaeng yun. "Siya nga pala, senyorito. Nandito pala si Senyorita Clarissa." Wika ng kasambahay bago nagpaalam. Seconds passed. I heard her noise of stilettos going to my direction. Kahit malayo pa si Clarissa, amoy ko na ang matapang niyang perfume na gamit. She's wearing a purple dress that matches her looks and aura. She let her black and wavy hair down. "I miss you, Franco." Ngumiti ito ng sobrang tamis at bibigyan sana siya ng isang mainit at mahigpit na yakap. Pero tinaas ni Franco ang kanyang kanang kamay para pigilan ito sa gusto nitong mangyari. "What are you doing here, Clarissa?" Umasim ang mukha ng babae dahil hindi niya pinaunlakan ang pagyakap nito sa kanya. "Gosh, really?" She arched her eyebrow and flicked her hair. "Iyan lang ang ipubungad mo sa akin? Matagal na yung huli nating pagkikita. Don't you miss me? I misses you already na. That's why I'm here to see you." He snorted and grabbed the newspaper on the table and act like Clarissa is invisible on his side. "Snap out the crap, Clarissa. Huli natin pagkikita ay ang pag-uusap natin sa Ortigas kahapon. Isang araw lang ang nakalipas ng huli natin pagkikita. Not for a long time." He snapped that made her snorted. Nagkita sila ng babae kahapon dahil nasikaso nila pareho ang ibang trabaho sa ibang bayan. Basta, matagal na rin para sa akin ang isang araw. Pagdidiin ito, para itong batang nakikipagtalo sa kanya. "Kainis, pinasasakit na naman itong ulo ko." "Isang minuto nga lang na hindi kita makita, namimiss na kita eh." Nagpa-cute ito sa harapan niya. "I want to spend more time with you, Franco." Malambing na wika ni Clarissa. Hinaplos nito ng daliri ang kanyang pisngi at tila may gusto itong mangyari. Pero hindi man lang siya nakaramdam ng konting pagkadala sa dalaga. "Are you trying to seduce me?" "Ha? Me? Seduce you?" Nakakaloko itong ngumiti sa kanya. "Bakit? Nadadala ka ba sa mga ginagawa ko?" She smirked on him. "Don't try me, Clarissa," he warned, and his eyes was flaming on anger. At padabog niyang binitawan ng kamay nito na kulang na lang matumba ang dalaga sa kanyang harapan. Hinawakan ni Clarissa ang braso nito habang nakatingin ng matalim sa binata. "Ano ba talagang pakay mo? Kung wala ka naman magandang sasabihin at ibabalita sa akin, makakaalis ka na." Puno ng diin na wika ni Franco. Wala na siyang panahon para makipag-usap at makipaglaro sa babaeng katulad nito. Kung hindi ko lang talaga siya kaibigan at kakilala, baka matagal ko na siyang pinalayo sa akin. Yes, we were best friends for almost a decade. Pero sa ilang taon naming magkaibigan, wala akong naramdaman na katiting na pagmamahal dito. Ilang ulit ko na rin siyang tinaboy at pinamukha sa dalaga na hindi ko siya mahal. Pero hindi pa rin ito sumusuko. She will do anything just to make me hers. I love her. Yes, I love her. But as a friend, nothing more, nothing less. Ang sungit-sungit mo talaga, Franco. Saad nito at inirapan siya. Sanay na siyang taray-tarayan at pagsasalitaan ng kung ano-ano ng dalaga. Pero hindi niya na ito pinatulan. Nagpunta lang ako dito dahil gusto kong ipaalala sa iyo na sa makalawa na
Yung dinner mo with my dad. At gusto ko nandoon ka sa araw na yun. Umayos ito ng pagkakatayo sa kanyang harapan. Napasimangot na lamang si Franco sa kanyang muka nang maalala ang bagay na yun. How can he forget such an important meeting? Simula kasi nang maging business partner niya si Don Felix Tolentino, ang ama ni Clarissa, ay naging tradisyonal na sa kanila ang pagdiwang at pagsasalo sa hapagkainan habang pinag-uusapan ng tungkol sa negosyo. I'm not coming, I said and focused my eyes on the newspaper that I'm holding in. I knew that she will do whatever she wants to cause a scene or just ruin our dinner with Don Felix. Sa tuwing naaalala ko ang nangyari nung nakaraang taon na dinner nila ng kanyang papa, ay hindi niya maiwasan na mainis at magalit. Dahil sinabi at pinalabas niya sa kanyang papa na nagmamahalan silang dalawa at ilang beses nang may nangyari sa kanila. Buti na lang at nagawan niya ng paraan ang sinabi ni Clarissa sa kanyang ama. At ngayon ay iniiwasan kong may gawin na naman siyang masama at plano sa nalalapit na dinner. I will check my schedule first if I'm not busy on that day. Why? Tumaas ang boses nito sa pagkagulat nang sabihin niya yon sa dalaga. Come on, Franco. Inaasahan ka pa naman ni Papa na dumalo doon. You're going whether you like it or not, Mr. Sebastian. She hissed on him. Alam niyang hindi siya nito titigilan hanggat hindi siya pumapayag sa gusto nitong mangyari. Dahan-dahan niyang inilapag ang hawak niyang newspaper at sumandal sa upuan habang binibigyan niya ng isang malamig na ekspresyon ng dalaga. Kita niya sa mukha nito na determinado itong papuntahin siya. Okay, fine, I'm coming. But I'm bringing Cindy with me. Seryoso na saad ni Franco na nagpasimangot naman kay Clarissa. What? Halos mabasag na ang eardrums niya sa lakas at tinis ng boses ng babae. That poor and ugly maid you got? Franco, are you serious? Yes, I'm serious, Clarissa. May ngiti sa labi na wika ng binata. No way! Inis naman na wika ni Clarissa, pero hindi na nagkomento pa ang binata. May silusan kayang magaganap sa pagitan ni Clarissa at Cindy? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.